Siyempre, ng Vice President Sara Duterte impeachment trial at Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Panfilo Ping Lacson. Sen, magandang umaga po, Victoria at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Minus Doray po nagkasakit po nagpapahinga lang po, Senator Ping. Yeah, get well soon. Sana kay Doris. Yeah, Robert, Victoria, magandang biyernes na umaga. Medyo makulimlim pero magandang umaga pa rin sa atin lahat. Opo. Good morning po, Sen. Nagturo. Siyempre, ladies first. Okay. Oh. Sen, medyo nakakapanibago na hindi ko kausap si Sen Ping on a Saturday at it's a Friday. Pero sir, good morning. At unahin na po namin, yun nga pong nabanggit na impeachment po. Tapos na po tayo sa Article 4 o grave threats. Ano po ang inyong pangkalahatang assessment dito po sa nagdaang siyam na araw po ng trial? Medyo mahaba lang pero sa merito, alam nyo naman, hindi tayo pwede magkomento. Tama po. Oo. I-reserve natin yon sa takdang panahon pagka maggagawa ng ruling. At yun ay pagkatapos ng 4 na artikulo. Pero medyo mabagal ang pace. So dapat siguro mag-reassess kung paano natin mapapabilis. Kasi in fairness to the Vice President, entitled din naman siya sa speedy trial. Kahit po nagbawas na ng witnesses yung prosecution, nababagalan pa rin kayo, Sen? Yeah, kasi 9 days na, di ba? Ang hiningi kasi ng, advance ng konti, pero mabagal pa rin yung pacing . Kasi 11 days yung hiningi ng prosecution hindi ba? Para sa Article 1. So 9 days kasi naka 3 weeks tayo. Kasi pag binilang natin yung 92 days, hindi naman talagang parang 3 buwan yun mahigit . Kasi 3 araw lang naman yung trial days . So kung susundin natin itong pace sa ngayon, aabot tayo, lalaktaw pa tayo hanggang early 2027 yan. Kung hindi natin mapapabilis ng konti. Oo nga po. Sen, during the trial, doon sa 9 days, ay nandun po ako sa loob, no-observe ko lahat. Si Senator Ping, madalang lang yan na tumayo at magsalita. Kung may kailangan lang talagang dinawin na very much related mismo doon sa pinag-uusapan. Lalo na kapag directly nabanggit yung name niya, yan, doon makikita. Tsaka yung konting the entire time na nakatutok, partner. Ma-observe mo Tapos, medyo marirelax lang siya kapag may binubulong sa kanya si Senator Lapid. May inside joke na naman sila. Pero beyond... Yun ang is moment. Is moment. At is ng konti pagka si Senator Lito yung kausap mo sa side. Opo. Pero beyond that, Sen, meron ba tayong observation, kahit hindi natin banggitin kasi kung sino or whatever, it's up to you. Yung mga, although na-discuss din, yung mga not related, dapat hindi pinag-uusapan. Pero may mga nare-raise marang naku-question na, Senator Judge, ganito talaga yung tanong mo. Parang natitate, hindi lang siya, but yung impeachment court na dadamay, parang ganito ba kahina yung magja-judge doon sa impeachment trial? Bopols. Tama yun. Alam mo, with all due respect sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal. Kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial kung bakit naisisingit. So, yung aming presiding officer naman, siyempre sinasaalang-alang niya at binibigyan ng paggalang sa ating mga kasamahan. Ako rin, I think we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong parang pang-clarify sa hindi namin naintindihan. Pero para mag-inject ka ng mga issues na ang layo hindi naman talaga tungkol na sa impeachment trial, yun na nakapagpaabala At saka hindi kaayo-ayo na pakinggan, di ba? Kayo napapansin nyo rin yan Opo. Kaya po minsan napapatanong din yung public kasi makita mo ang bilis lalo ng social media, di ba? Parang, ganyan talaga? Pero how do we resolve yung mga ganon, Senator P? Although syempre, bawat Senator Judge may kanya-kanya din naman kayong freedom to raise clarificatory question kung ano man kung para sa inyo ay substantial. Pero minsan obvious naman na mali at mali! At may parang pinapanigan. May papanig o para may maipalabas na anggulo dun sa pumapabor dun sa kabila or sadyang ganun lang po ba talaga yon na minsan kailangan mo lang ding magtanong pero without any intention na pumanig ka kung saan either prosec or defense .
I think kung medyo regularly magko-focus kami para lagi naming pag-uusapan yung mga dapat naming demeanor, yung mga aming pagtatanong, baka makakatulong yon. Kasi constant reminder. Minsan kasi, alam mo, nadadala na rin kami ng bugso ng damdamin, either way, ano? Either papunta sa depensa o sa prosecution. Minsan nakakalimot na nadadala ika nga. Opo, Pero opo. siguro, pagka paminsan-minsan magko-caucus kami, all senators caucus, tatawagin ng Senate President at saka ng presiding officer, just to remind ourselves na itong mga bagay na ito, hindi natin dapat pag-uusapan. Ayan, opo. Oo. And then, syempre, magre-ready na tayo by July 29, Wednesday. Next article sila, Article 1, plus sa bayan ng session, plus sa bayan ng committee hearings, Senping. Kaya pa ba? Kaya ba? Oo. May salita pa bang tulog sa mga senador pagdating next week? Iyan ang hindi ko rin ma-imagine kasi pag sumabay pa yung budget deliberation, yung mga committee hearing sa budget, talagang punong-puno. Pero nilaan na lang namin yon yung Huwebes at saka Biyernes sa mga committee hearings. Hindi lamang budget, kundi pati yung mga ibang pending na mga bills at saka mga resolution. So, hindi pa namin na-figure out kung paano namin i-manage yung time, yung schedule. Pero I think makaka-adjust kami. Ang isa pa, yung logistical requirements kasi hindi kami kakasya talaga sa mga committee room. Opo, opo. Kaya nag-iisip ngayon na magrenta doon sa PICC. So, I think arrangements are already being made. Kaya lang, medyo mahal yata yung renta doon sa PICC. Kaya siguro nakapagsalita si Senate President Twin na baka hindi namin kayang tustusan yung hinihiling ng Office of the Vice President na sagutin namin pati yung caterer nila. Opo. Alam mo, walang problema doon kasi nung chinek ko yung, kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts, chinek ko yung meron kami nakalatag talaga, nakalaan nung 2025 pa, Opo, na opo. 27.5 million, na ang nagagastos so far, 4.7. So meron pa siyang available na 22.6 million. Kasi siyempre yung 4.7, bahagi yan yung mga binambili ng robes, Opo, tapos yung opo. wifi, yung pagbigay siguro ng mga kape-kape o pang merienda doon sa both prosecution, defense, pati yung support staff at saka yung mga witnesses habang nasa holding room. Kasama na rin yung mga secretariat at lahat-lahat. So, hindi rin namin matansya kung saan naabot pa yung remaining na balance na 22 plus million. So yung hiling kasi noong sa letter, nung nakita ko, nagulat din ako Okay lang yon na humingi sila ng halimbawang exclusive na i-serve doon sa holding room ng defense team, pati yung kanilang support staff, yung pagkain. Okay din yon na sagutin ng Senado. Pero nung nakita ko yung third paragraph, yung item number 3, na caterer ng OBP, Choice nila. ang gagamitin, kung halimbawa napakamahal pala noon, hindi ko naman pinapangunahan, pero una-una, naipapaliwanag kami sa COA niyan at saka yung may posibleng paglabag sa Government Procurement Act. Kasi yung caterer namin, nag-undergo ng bidding yan yung bidding naman ng OBP caterer, ibukod yun Hindi namin saklaw yun. So Opo, para tama. bayaran namin yung caterer ng ibang ahensya, medyo irregular yon. So, ibig sabihin, Sen, kung halimbawa, i-modify nila yung kanilang request, please, pakisagot ang pagkain ng defense team. Kayo na po bahala kung sino ang piliin yung caterer. Pwede yon. Hindi, may caterer na talaga kami Kaya, ngayon existing. opo. I mean, kung Kasi dumaan sa bidding yan. Pero hindi naman pwede yung kakain sila sa restaurant, sasagutin namin. Opo. Habang, alam mo, basta related sa impeachment trial, naandun sila sa loob ng Senate. Libre kape Opo. naman yun. O kung may stocks, di padala namin sila ng merienda kung ano yung kinakain namin at kinakain ng prosecution, kinakain ng mga staff, yun na rin ang pagkain nila. Hindi pwedeng sila yung mamimili. Pare-pareho. At saka basta related sa impeachment trial, nandun sila sa premises ng Senado, hindi naman sila pagkakaitan ng tubig, ng kape, ng konting stocks, kung anong meron. Oo. Hindi pwedeng sila mamimili. Sen, parang lang to, pag committee hearings, di ba makita mo committee hearings, lalo kung mahaba. Oo. May pakain, di ba? May pa-lunch, may inumin din na siniserve. Parang ganun din yung sinasabi ni Correct. Senping. Pero galing sa caterer Exactly. ng Senado. Galing sa caterer mismo ng Senado. Hindi pwedeng mamili ng pagkain nila at hindi pwedeng mamili kung saan caterer manggagaling yung food Oo. nila.
paano kung Michelin na 5-star Michelin pala yung caterer? Ubos. Di napakamahal nun. Sen, makikikain kami pag gano'n. Joke lang po. Doon na rin ako kakain. Oo. Pati yung mga senator judge doon na rin. Okay. Pero Sen, ang curious din ang taong bayan, magkano nga bang nagagastos per day ngayon ng trial? Wala. Kuya, average natin, kasi nagsimula pa yung gastos na yan, 2025 pa, na hindi naman natuloy yung impeachment trial. Opo. So, naka-purchase ng mga robes, tiga-tigalawa kaming robes para meron kaming, habang dinadry clean yung isa, meron pa rin kaming gamit. Tapos, of course, yung mga ibang requirements, yun nga, yung mga stocks, mga kung ano-ano. So, all in all, 4.7 million na yung nagagastos. Kung i-divide mo yun sa 9 days, no, aalisin mo yung cost nung, I think, mga 500,000 yata or something yung mga robes and everything, ano. Pero yung, kung titingnan, kasi 27.5, so kung yung 4.7, alisin mo yung 500, halimbawa, 4 million na lang, i-divide mo sa 90, o sa 9 days, trial days, yun ang average namin per day sa ngayon. Kung susundan yung ganong gastusin. So more or less, ganon. So mapoproject yun kung kakasya ba yung naiwan ng 22.6 million. Kung hindi, kasi mag-deliberate naman kami sa budget at kung ma-anticipate na aabot pa kami ng 2027, pwede naman sigurong maglagak ng pondo para sa impeachment trial. Opo, lalo nga mag-hearing na sila niyan, partner for the next year's budget, di ba? Nung during the hearing ng trial, nung nandun, kailan yun? Nung huling, Wednesday. Itong Wednesday, partner, nandun ako sa loob eh. Alam mo naman, tagabantay ako ng tweet ni Sen. Nakita ko may part 2. May nabasa. Part 2, tinitin ako si Sen. Abal, may hawak ka ang cellphone. Sen, talungin ko na nga po kayo. Ito pong... Multitasking. Opo, multitasking. Yung pong nabanggit ninyo previously na issue doon naman po sa Taguig City, yung Ghost Projects. Bigyan nga po natin ng konting paliwanag yung ating mga kababayan at kapamilya. Ano po ba yung nakita ng team ninyo na medyo questionable po talaga? Yung nag-overlap, yung, kasi may mga linear meters yan eh. Kapag ang isang project, phase 1, halimbawa phase 2, phase 3, mahaba yan eh. Pero may mga napansin na kami doon na yung sa phase, between two phases ng proyekto, naka-overlap. So, hindi mo masasabing parang completely na-ghost kasi may nagawang portion. Pero dahil in-overlap mo, nakatipid yung, halimbawa, nakabawas ka ng 100 linear meters. Dahil dineclare mong parang hagip na yun ng pondo para doon sa span na yun. Pagkatapos yung susunod na span, in-overlap, sinadya yun kasi para makatipid. Kasi nga, merong tongpat. Kasi kung maayos yung paggawa ng proyekto at wala naman nilalagyan, siyempre, susundan ng kontraktor yung kung ano yung nakalaan na pondo para sa span na yon. Pero dahil kailangan magtipid at baka hindi mahalata, in-overlap yung span. So parang minsan lang ginawa, pinalabas na 2 beses na pondohan yung span na yon. Opo. I hope you can follow, no? Yung 100 meters sa linear meters. Para nagpatong nagawa na. na yun eh. Pero gawa sa na eh. documentation, parang nasaklaw pa uli yung tapos na. Yung buntot. Kunwari nagawa pa ulit. Ganon ang daya. Parang yung buntot, Sen, yung dulo, na halimbawa sabihin mong isang hakbang, yung dulo. So, yung next project, sinakop din niya yung isang hakbang na dulo na yon para palabasing bago. Yes, natapos na at bayad na. So natipid mo yung dulo na yon. Kung halimbawang sabihin natin 10 linear meters at kung halaga ng isang linear meter halimbawa 400 or 500,000. So kung hahakbang ka at makakatipid ka ng 10 linear meters, medyo nakadaya ka ng 5 million, di ba? Kung halimbawa 500,000 yung isang, example lang ito. Halimbawa 500,000 pesos ang cost ng isang linear meter at sinaklaw mo yung 10 linear meters, agad-agad nakatipid yung contractor ng 5 million. At nawalan ng gobyerno, nanakawan ng gobyerno ng 5 million pesos kaagad. Oo, nako. Kung gano'n ang kwentahan, di ba? Tapos may nakita pa, kasi ngayon, napakarami kasing isang kaduda-duda. So far, ang nakikita namin, out of the 6.79 billion na insertion, 2025 pa lang ito. 6 billion
795 million yung insertion, ano, na nakapangalan to, naka-care of kay Senator Alan. Mm-mm. So, out of that, meron kami nakitang 3.385 billion na halos pare-pareho ang halaga eh. 100 million, 100 million, 100 million. Ang haba. So hanggang sa nakita namin, meron doong dalawang parehong-pareho yung lokasyon. Parehong-pareho description. Ibig sabihin, isang proyekto, dalawang beses pinondohan. Oh. Now, does that make it outrightly illegal? Probably not. Pero kung ang pinapatingnan ko ngayon, yung documentation nung isang proyekto na dalawang beses pinondohan. Mhm. Kasi kung parehong nadeklara at nakasingil yon at madali makita yon, nasa record yan eh. Ghost yung isa. Pero kung hindi na inimplement yung isa doon kasi nga doble, wala sigurong problema kasi na-correct. Pero saan napunta yung 100 million na yon? Yun ang tanong doon. Opo. So, well, long and short, parang kung i-summarize natin, this is work in progress at maganda yung progress as far as our own investigation is concerned. Dahil sabi ko nga, di ba, the plot thickens, tapos yung kaso lumalakas kasi nga marami kami nakakalkal at may mga nakausap na rin kami na posible mga testigo. Itong pagtingin nyo, hindi Sen, lamang nako-confine sa isang tao. Sa tingin namin, marami pa rin ibang masasangkot na mga individuals patungkol dito. Itong pagtingin nyo, Kasi, sir, dito sa projects na ito sa Taguig, may mga nagsasabi baka pagganti kay Senator Alan Cayetano dahil nakakasagutan niyo siya nitong mga nakaraang araw. At sabi rin ni... Naglabas siya ng statement mismo, partner. Sabi, bakit daw po Taguig lang? Senator Ping, ang pinupuntirya, ang daming pa daw Ibang city. ibang lugar na may mga ganyang ghost at illegal na mga infrastructure projects. Well, una-una, hindi ako magpapa-ipokrito, no? Siya yung ang ingay eh. At saka inatak niya yung aking integridad. Anong gagawin ko? Alam mo, nandyan naman talaga yung records ng Taguig. Kaya lang, hindi namin na i-prioritize kasi nabuntun yung aming pansin doon sa Bulacan. Kasi yun talaga yung napakarami. Pati sa Occidental Mindoro at saka sa ibang lugar. Pero nandyan sa baul namin yan. Nasa vault file namin yan eh. So ngayon nag-ingay siya, siyempre sabihin ko staff ko, hanapin nyo nga yung Taguig kasi ang ingay nito. Nagmamalinis, tapos nagbibibintang ng kung ano na hindi naman totoo. Siyempre, pag inatak mo yung integrity ko, babangon ako. At gagantihan kita. Sabihin niya ng sinisiruin ko yung Taguig. Well, he can say that, he can claim that. Pinaprioritize ko lang, hindi ko sinisingle out. Pinaprioritize ko lang dahil sa ingay niya. So let's see kung saan to aabot. Pero sabi ko nga, ang dami nagbo-volunteer. Noong nga nagsalita lang ako tungkol sa Taguig, I was swarmed by so many information na sinasala namin kasi baka iba planted na. Opo. Ang dami nagkukusa, no? Hindi inaayos nga namin schedule. Yung iba nga hinahati ko na sa staff kayo na makapagkita at lahat, ano? And even yung kanyang sariling kapatid na nagparating ng salita na gustong makipagkita. But then, hindi pa naman nagaganap yun dahil hindi pa nasa-set yung schedule. Kung nagbago ng isip, hindi ko alam. Pero hindi ako naghahanap ng informants. Sila mismo yung, dahil siguro, marami silang alam. So, let's put it that way. Babangon ako at dudurugin Kala ko kita. yung pelikula, linyahan sa pelikula, yung sinabi ni Sen Lacson. Sen! Hindi, kasi kayo man, alam mo, ikaw, Victoria, ikaw, Robert, Opo. inatake kang personal, tapos ang hinatak sa iyo integrity mo. Opo. Anong gagawin mo? Yes, Totoo. oo. I-defend mo yung integrity mo, Tama. pero hindi ka titigil sa pag-defend lang kasi kung defensive ka lang lagi, babanat siya ng babanat. So gawin mo rin siyang busy. Hindi pa ba naging... At saka meron naman alam mo, kung babato ka, dapat wala may babato sa'yo. Ang ingay-ingay mo, ang dami-daming problema doon sa lugar mo. Alam mo, pati yung mga, kala ko nga, isa lang yung bagman niya nung una eh. Lumalabas ngayon, na-identify na bagman sa ngayon, at least 3 eh. 3?
Exciting ang abangan natin sa Blue Ribbon Committee. Ano, sir? Kailan ang target, sir? Ganito, Victoria, Robert, kasi ang iniisip ko, either simultaneously, ipadala ko ng diretso sa ombudsman para madali na yung investigation nila. Pwedeng unahin kong Blue Ribbon o kaya pwedeng hindi ko na idanto sa Blue Ribbon para mas mabilis. Idiretso ko na lahat yung nakalap naming ebidensya, diretsong ombudsman na para mas mabilis pa. Kasi kung dadampan ng Blue Ribbon, medyo may balitaktakan pa dyan. Baka maharas pa yung mga resource persons na mag-a-attend. Kaya inisip ko ngayon, medyo nagdadalawang isip ako na wag na idaan sa Blue Ribbon, idiretso ko na sa ombudsman. Para diretso na yung kung kailangan pa nila mag-fact-finding o hindi na kailangan kasi sufficient na yung ebidensya, diretso na agad sa preliminary investigation para madali na yung pag-resolve, yung paggawa ng resolution at kung merong tinatawag nilang reasonable certainty of conviction, may establish na nila yon, didiretso na sa Sandigan Bayan at para ma-issue na agad ng warrant. Opo. Okay. So, abangan ang namin yan, susunod sir. na kabanata. Oo. Ganun yan eh. Sen, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras na pinagkaloob po sa amin. Salamat po, Sen. Yeah, thank you. Ingat kayo lagi. Ingat po. Salamat po.